Yes, so good morning po. Ay, good evening po. Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 19, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may SM City. Dito yan sa may SM Makati, Station San Lorenzo Makati. At dadalhin po natin yan sa Economia Street, Olympia, Makati. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala akong pinapatungkulan sa labas. Sabi ko, yan, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Mula sa pagpupunti ng nanay hanggang sa second birthday ng bata. Ayon sa pag-aaral, ito yung pinaka-critical na sa pag-unlad ng utak, katawan at kalusugan ng isang bata. Kapag kulang ang nutrition ng ina o tanggol sa panahon ito from first 1,000 days, maaaring magkaroon ng permanent epekto sa pagtaki, pag-iisip at kalusugan ng bata. Kaya napakahalaga yung first 1,000 days na may access ang nanay at ang bata sa tamang nutrition at tamang kasirong ang kalusugan. No? Kung hindi mo ibibigay yung tamang nutrition sa edad na ito, malaki yung chance na maging permanent na yung magiging pansot na sinasabi niyo kanina. At so habulin, no? Yung first 1,000 days ay pag-aaral yung reversible. Yung sinasabi sa may babalik yung 1,000 days. So, importante na matutukan natin yung nutrition at kalusugan ng bata sa panahon ito. So, hindi talaga nakakabot kahit kaano kasi beauty program, etc. Kung hindi natin tutupan yung first 1,000 days. Kumbaga, ito ang simula kung hindi ito maayos, kung hindi maganda ang unang 1,000 araw ng natin sa mundong ito magsisimula nga ang pagbabansot, no? At so, parang pwedeng tignan din ito doon sa role ng nanay, no? So, parang may figure din ito, may something kayong lumalabas. Nakalagayan ng isang nanay na nagpupunti ng isang individual, no? Ng isang bata. Ano kung lumalabas dyan na ulit? Marami po kasing nanay na pag nagpupunti sila, malnourished sila. So, ang ibig mong sabihin, pag malnourished yung nanay na bubuntis, nakaka-apekto po yun sa bata. Doon sa bubuntis ng bata. At doon po nagsimula yung first 1,000 days. So, kailangan natin bigyan ng nutrition yung nanay habang habang siya at magbubuntis. Okay, sige. So, kayo na po din muna ang magsabi bago pumunta kay Mr. Fly, no? So, meron na tayong chronic malnutrition ngayon dito sa ating bansa. Ano bang ibig sabihin nito? At siguro para din yung mga para may basic knowledge yung mga nakikinig na rin sa atin. Gaano po ito ngayon sa seryosong problema ng ating bansa? Kanina bago tayo pumasok sa ulit, sinasabi ko na may ilang nagtutulong na gawin itong national emergency. Ito problema natin sa pagkabanso. Paano ho ba? Anong lagay natin ngayon? Ano ba itong chronic malnutrition? So, ang bata po ay considered na talented pag ang taas niya ay hindi angkop sa edad. No? So, ibig kong sabihin, nag-advance po siya kumpara sa edad niya. So, dahil nagkakaroon po ng stunting dahil sa matagal na kakulangan ng nutrition, no? Madalas na pagkasakit ng bata at kawalan ng sapat na pangangalaga. So, ang problema po dito, sabi ko kanina na hindi lang tangkad yung nakapektuhan pag-standard ng bata, pati utak at sugar at kakalihang basuso, no? Ng bata nakapektuhan din. Ibig sabihin, kapag standard ang bata, mas limitado yung potential nito sa pag-aaral at para sa kanyang kinabukasan. So, may report din po yung EDCOM, no? Yung Education Commission, na kahit yung standing po ay problema ng nutrition at kalusugan,
tayo, di ba? Kasi yung report po ng ESCO, malaki pong paksa doon ay stunting or nutrition. Kasi kahit sabihin natin na social nutrition, kahit gaano kalaki yung binibigay natin sa education level, magkakaroon pa rin ng problema. So, kailangan po ma-address yung nutrition ng isang bata, no? Bago pa lang sila kumakas. Yeah. So yun, nutrition, no? Kanina po, binabanggit na rin Dr. Ulit, yung sa nanay, mga nakikinig sa ating mga nanay. Pero itong part kasi, dito ko, lumalabas na tapos sila, nagaling sa mga mahihirap na naman. Siyempre, yung tayo, mga mahihirap ng pamilya, kapag wala na tayo memorize doon eh, talagang unang gagaling sa mga mahirap na pamilya, ang mga bansong na bata. Okay, ito yung tanong naman natin kay Sir Kyle, no? Kay Mr. Kasal. Kasi hindi lang ito sa nanay o nutrisyon. Parang yung pagtulong sa libro ang may kinalaman naman dun sa ibang aspect, no? Like tubig, palikuran, di ba? Sir Kyle, ano naman ang kinalaman niya? Palikuran, tubig, ano nakita ninyo sa yung pag-aaral tungkol dito? Okay, sige po. Dahil po, karamihan po, lalo-lalo na sa mga mahirap na pamilya at malalayong lugar, wala po silang malinis na tubig na inuwi. O kaya yung mga panlikuran nila, hindi po malinis. O kaya hindi yung dapat na panlikuran. So, kapag ganito po, hindi safe, yung mga inuwi nila, kumbaga meron po itong mga bacteria na maaaring makasalgate ng mga sakit. At dahil dito, kapag madalas po nagkakasakit yung mga bata, kakaroon sila ng diarrhea, infection, dahil hindi na malinis sa inumin at environment, maapektuhan yung kanilang nutrition dahil hindi maayos yung pagtanggap ng katawan sa mga nutrients. At kapag paulit-ulit po ito nangyari, mag-aapekto sa kung paano sila makakabawi sa pagkakasakit at sa overall na health nila. So, yung ganitong sitwasyon po, very rampant siya or nangyayari talaga sa malalayang lugar at sa mahirap na pamilya. Opo. At gaano pa po ba karami kung magbabasehan po natin ang datos yung mga pamilyang Pilipino na wala pong access sa malinis na tubig at saka sa maayos na palikuran na Sir Lyle? Okay, so yung karamihan po sa bansang sa bansa natin, halos lahat naman, halos 97% meron ng access sa safe water. Kaya lang, kung tingnan natin ng mas malaki, yung mga malalayang lugar, tulad sa farm or sa Roban, po mataas ng higit 150% ang gumagamit ng mga unsafe na sources ng tubig. Sa pagtikuran naman po sa buong bansa, halos 80 to 90% meron na po. Kaya lang kapag po sa mga lugar nga na nabanggit ko kanina, meron pa rin mga bata, 4 in 10 na mga bata ay gumagamit pa rin ng open o kumayang or yung walang matiguran na nararapat po para sa maayos na kapaligiran. No? Kasi ang simple lang yung sinasabi ni Mr. Casas, no? Kahit may intervention ka naman, pero kung ang ginagalawan mo sa environment, halimbawa, wala kang maayos na palikuran, hindi maayos yung tubig na iniinom mo, talagang makaka-affect yung nutrition ng bata. Sige, so pag-usapan naman natin ngayon, simulan na rin natin sa inyo, Mr. Casas, no? Yung, siyempre, alam mo naman natin ang ginagawa ko ng gobyerno, di ba? Ito po yung programa ng gobyerno na maaaring makatulong sa mga presyo ng mga bata dahil hindi natin ang access ng pamilya para sa mga isa pagkain, kalusugan at pag-iba. Kaya nakikita po natin na hindi ba natin masabi na direksyon nakakatulong talaga ito sa nutrition ng mga bata dahil marami pang kailangan na i-improve sa pag-implement nito, sa pag-monitor at nagaya po nung napag-usapan kanina, hindi yan agaran maayos na nutrition. Kapag nadagdagan ng income o pera ang mga pamilya dahil siyempre po may iba pang mga nakaka-apekto rin kagaya ng patuloy na pagtaas ng bilihin, maraming priority ng pamilya. So, kailangan pa po na i-expand ito at saka hindi lang ito yung dapat na blanket na solution lang natin para sa ating nutrition. Alright. Kumbaga, hindi napakalaking problema ng food din eh. Siguro kay Dr. Ulit ito, no, na tama ho yun. Ano pa ang dapat gawin ng gobyerno namin para po protektahan dito yung mga mahihirap na pamilya? Kasi sila naman kung talaga isang paglalakad dyan sa Dr. Ulit eh. Kung may witnesses ang implementation ng 40, lalo na lang po na target ay mahihirap at may mga
sa recommendation niyo sa libro, no? Anong mga nire-recommend po ninyo, Dr. Ruben? So, kagaya po ng sinabi ko, no, kailangan po na tutukan yung first 1,000 days. Yung tignan po namin yung mga programa ng gobyerno, malaki po talaga yung binibigay po na allocation para sa school based program. Pero nakita po namin na masyadong maliit yung binibigay na mga programa sa first 1,000 days. So, dapat dito po natin tutukan, no? Maglagay tayo ng maraming programa dito sa first 1,000 days. For example, suporta po para sa kalusugan ng mga students at ng mga bata, no? Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng comprehensive primary care service program sa mga lugar unit at barangay health station. So, importante yung role po ng PhilHealth dito. Yeah. Importante din po na paigtingin natin yung nutrition counseling, no, para sa ating para sa mga magulang, hindi lang po sa nanay, para sa tatay. Kasi nakita din po sa pag-aaral na medyo mababa po yung kaalaman ng mga nanay, no, when it comes to nutrition para sa kanilang mga anak. So, kailangan paigtingin po natin yung education program. Yung nakita niyo po sa ibang bansa, hindi po talaga sila nag-invest. Kaya bumaba po yung stunting rate nila. So, yung pagtuunan po natin ng content, no, yung first 1,000 days, lagyan ng mas maraming programa dito sa age group na dito. Tsaka yung ano, no, nabanggit din ko ng Pangulong Marcos sa kanyang statement na yung mga early childhood development center, yung mga, di ba, Dr. Ulen, importante, no? So, EICS din po yung maraming pag-aaral Vision Commission, kaya malaki po yung marami na pong hakbang na ginagawa ng ating gobyerno, pero kailangan tuloy-tuloy pa rin po, no? I think it's yung first 1,000 days program. At in fairness po sa gobyerno natin ngayon, medyo sinusukan po nila yung first 1,000 days. Pero ang sunod kong tanong sa inyo dito, Dr. Ulen, saka Nagkada, yung binasa ko kaninang World Bank Report, 2021 lang. Ngayon ay 2024. Ito ba mga binanggit yung stats na ito? Ganito pa rin tayo? Na halimbawa tayo ay pang-lima among countries at Asia Pacific region ang pinakamataas ng stunting. Ito regions natin with the highest level with level of stunting exceeds 40% of the population. At saka yung 1 to 3, isa sa bawat 3 bata na mababanggat sa 5 taon ay bantot. Ito pa rin ba ang figure mo ngayon? Nakalipas na 5 taon, bahagyang bumabago yung stunting rate. Ngayon parang 25%, dati 29% po, no? So, bahagyang bumabago yung stunting rate natin. Pero, maniniwala po natin, yung magbabago ang ito, mas mabagal ang sa mga maraming bansa. Sa Vietnam, so yung bagal po yung bilang na metre. bilang na Kumusta sa kanya? Siguro, kung iisip ko mga nakikinig ka na sa atin, paano nga pang bibili? Dahil sa punuan yan, inanakaw eh. Ikita na natin dito sa mga nakaraang exercise eh. Anyway, parang I hate to ask this Dr. Ulan sa Nagkada, no? Pero yung mga nakikinig ka na, I know kayo nag-research sa the level of quality mo. Pero yung mga nakikinig na nanonood po sa ating mga nanay, mga tatay, at mga estudyante, baka po meron lang kayo, ano bang magagawa natin o karaniwan po ng pamilya Pilipino na hindi sa level ng policy, lalo na po yung binabanggit ninyo yung very critical of 1,000 days. Para po mga nakikinig na noon, nakaramihan nanay, what should I do? No? Para somehow, hindi ko man tuluyang maiwasan, ma-preventive stunting o pagkabalot sa mga anak. Siguro, Dr. Ulet mo muna. Nakita din po namin sa pag-aaral na pagkabalot na tinatawag ay parang normal lang sa mga maraming Pilipino at maraming Pilipino. Sa maraming Pilipino, normal lang yan na maliit. Hindi po nila alam na sinyales po yun ng chronic malnutrition. No? So, kailangan po natin na mas mapapagmalitan sa ating mga anak. So, sa tingin natin ay yung akla, yung saan kami sa isang. So, importante
natin lagi Kailan ba? mga primary health Ay, care sarap po. providers natin, Ngayon na? ngunit Sabado? sa treatment kasi sila yung may capacity po to assess whether a child is standing at sila rin po dapat yung mga magbibigay ng tamang nutrition and health advice or counseling para Palinis sa na natin yung ating mga anak at para sa ating Eh, hindi na mga so, importante na meron po tayong primary health care provider, natural health unit, importante po yung namin, tanggalin po natin yung perception na okay lang yan na malinis. Kasi normal tama. Sinabi ko nung ako nasa primary health care, dalawin po natin yung mga primary health care provider natin sa RHU at sa primary health care. So, parang Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala po. This is Jam pa rin, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po.